nais kong ilahad sa komiting ito ang katotohanan at mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit ng mga taong totoong may kagawan. Ako po ay isang alagad ng batas. Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay. Anong year ka na-appoint sa PCSO? 2019, Mr. Chair. 2019 up to? I resigned, I think June of 2022. You resigned? Did you say you resigned? Yes, Mr. Chair. So anong year nag-resign? 2022, Mr. Chair. 2022. Ng anong buwan? June, Mr. June. Chair. May I know if you're at liberty to tell us anong rason ba't ka nag-resign? I was made by, there was an instruction for me to take a leave. To take a leave? Yes, Mr. Chair. Sino nagbigay sa inyo ng instructions? ES. ES? Yes. And who is the ES that time? Medaldea po. Si The Attorney instruction. Medaldea. Yeah, Okay. because there was an incident that happened to Colonel Barandog. They were almost murdered in Cebu. Colonel Barandog, you're referring to? Yes okay. po. Na-hospital niya ngayon lang po, nakarecover niya, including his wife. Okay. It was an investigation, hindi po na-investigahan. So, And because of that, you resigned? no, Mr. Chair. He used kasi as, nag-work kasi sa akin, and then I made a simple investigation. And So nag-investigate ka sa nangyari kay Colonel inquiry. Barandog? Inquiry. Okay. Yeah, okay. And I had, it's not validated naman, Mr. Chair, but as an investigator, nagkaroon pa ako ng konting, what do you call it? Gumawa ako ng sarili kong assessment. Parang ganun po. And I cannot divulge it kasi very sensitive and ongoing pa siguro ang investigation if somebody is investigating his case right now, which is nobody investigated actually in Cebu. So during that time that incident happened, walang nag-investigate except sir, you? takot lahat ng pulis, sir, ng Cebu City. Takot lahat ng pulis ng Yes, Cebu Mr. City? Chair. Yes, Kanino Mr. sila Chair. tatakot? I have on personal, I made a digging on that, Mr. Chair, but nobody wants to testify, nobody wants to talk about it. So, I made a parang tawag dito, the advice to me is just to, kasi pati ako madamay or something. So, kaya the ka pinapag-resign? Not resign, Mr. Chair, to take a leave. Okay. But I felt like there was a time kasi na nag-leave ako, and then I was instructed by our chair to attend a board meeting, which I complied because it is a legal order from the chair. But when I attended the board meeting, there was an instruction, parang na-caution ako why I attended a board meeting. So sabi ko po, upon the instruction of our chair. But sabi ko, next time, even if upon the instruction of the chair, hindi na rin po ako mag-attend. So I felt, Mr. Chair, that I was like indirectly implied po that I was fired. So I just filed my resignation para kung may inquiry man or there was a loss of trust and confidence, perhaps I said, I think they can move freely without me in my office. Para sa ganon, maging transparent ako. Yun ang reason ko I resigned, Mr. Chair. So ang punot dulo nung iyong resignation ay yung nangyari kay Colonel Barandog? Yes, Mr. Chair. Okay. Isa din po yan, Mr. Chair. And you felt na parang kasi wala nag-iimbestiga, you felt na nalaman siguro nila na nag-i-inquire ka, meron kang sariling inquiry, kaya ka sinabihan. Tama ba yun? Ganun ba yun? Is that an accurate? Hindi naman, Mr. Chair. I just do not know the wisdom why I was made to just take a leave. Okay, sige. And
I just complied with the order, Mr. So, Chair. where was Colonel Barandog time assigned nung nangyari yung sa kanya? I think he was assigned at Camp Crame. He was relieved from his post, reassigned in Camp Crame sa admin holding group, Mr. Chair. So, na-relieve din siya. So, Colonel Barandog, if I may ask, Yes, Colonel Mr. Barandog. Chair. So, there was an incident na na-involve ka at saka yung asawa mo na nagkaroon ng enkwentro, tama? Mr. Chair, we were ambushed last May 1, 2022, Mr. Chair. And because of that ambush, and where were you assigned that time when you were ambushed? Prior to that incident, Mr. Chair, I was reassigned to the admin holding of Directorate for Personnel and Records Management in Camp Crame, Mr. Chair. Almost more or less 2 weeks before that incident, Mr. Chair. And hindi ko po alam kung bakit po inireassign. Within Mr. Chair, I am performing my duties well. That's, And, sige, Can I continue? it's up kita. You said you were performing your duty. And bago ka na-assign sa Crame, saan ka ba naka-assign? I was assigned as the company commander of the Cebu City Mobile Force Company, Mr. Chair. So okay. So Cebu City Mobile Force, and then you were relieved of that position, nilagay ka sa Crame. Yes, Mr. Chair. Who was the chief, PNP chief that time? It was General Carlos, Mr. Chair. General? Carlos. General Carlos. Yes, Mr. Chair. So nilagay ka sa Crame, and then 2 weeks later, na-ambush ka. Yes, Mr. Chair. And matanong kita, ano yung tingin mong motibo? Ba't ka na-ambush? I cannot speculate, Mr. Chair, because ang dami ko na pong nilapitan. Even nagsulat po ako kay then PNP Azurin na tulungan ako at mabigyan ng assistance. Tapos nag-request din po ako na ma-reassign balik sa PRO7 kasi hindi naman po ako makatravel kasi ang tagal ko sa ospital, Mr. Chair. Umabot din po ako kay Sir Acorda. Tapos we even reached to NBI, Mr. Chair. So wala pong answer. Wala pong sagot, Mr. Chair. In short, Mr. Chair, wala pong... In other words, hindi ka natulungan. Yes, Mr. Chair. Okay. Nang hindi ka natulungan, meron ba imbestigasyon sa nangyari sa'yo? Wala po, Mr. Chair. Ano sa palagay mo? Bakit walang investigasyong ginawa? For now, Mr. Chair, I cannot... You cannot? Hindi ko po talaga Hindi, syempre meron kang sarili mong Mr. Chair, opinion dyan, yes, di ba? Mr. Chair. Oh. Baka may malaking tao na involved, Mr. Chair. Na nasagasaan ninyo. Tama? Might be, Mr. Chair. Okay. So because wala nag-imbestiga sa buong PNP, si GM Garma took the initiative to investigate kasi magkamag-anak kayo. Tama? Is that correct, Colonel Garma? Mr. Chair, hindi po kami magkamag-anak, Mr. Chair. Kasama... We're not relatives, Mr. Chair. Okay. So, I'm sorry. So, naka-detail siya sa'yo and then took it upon yourself to initiate an investigation or an inquiry para malaman kung sino yung behind dun sa ambush. Tama, no? He was no longer detailed with me when that incident happened kasi binalik ko na sila sa unit nila noon nung hindi ko na kailangan yung services Okay. nila, Pero Mr. Chair. earlier, you said Yeah, na the meron kang first, inquiry. Yes, I did my own research. May we know ano yung na-discover mo dun sa yung inquiry? Unless you don't want to discuss, that's fine with us. Okay? Yes, O, Mr. sige. Chair. Thank you, Mr. Chair. Ngayon, nung 2017, General Attorney Wesley Barayuga was ambushed. And he was a member of the board of the PCSO, correct? I think, Mr. Chair, it's not 2017. Anong year yun? I'm not sure, but I was already with PC. Maybe it's
parang may pandemic pa po noon time na yun, 2020 o 2021. I'm not so That's sure. the reason why I asked Mr. Chair. kasi, the reason why I said 2017, because you were not a GM yet Yes, of Mr. PCSO. Chair. Yes po. Because this incident happened when you were the general manager of PCSO, correct? Yes, Mr. And Chair. General Wesley Barayuga is a member of the board of the PCSO, correct? Mr. Chair, he is the board secretary po. He is the board secretary Mr. of the Chair. PCSO at the time. Nung nangyari kay General Barayuga yon, nag-initiate ka ba ng investigasyon? No, Mr. Chair, because there was already an investigation conducted. Okay. I presume because there were statements made, Mr. Chair, Yeah, by because, the you know, PNP to investigate. You see, when Colonel Barandog happened what happened to Colonel Barandog na naambush siya, nag-fire ka. Nagkaroon ka, nag-initiate ka ng sarili mong inquiry. Can I make a statement, Sige, Mr. Chair? please. In the case of Colonel Barandog, nobody from the PNP made a statement that they will investigate. But to the board secretary Barayuga po, I heard na like police nagsabi they will initiate investigation. So I presume ginawa po nilang trabaho na po nila, Mr. Chair. Okay, so ang ibig mong sabihin, doon sa kay General Wesley Barayuga ambush, meron nag-imbestiga. May nag-statement po kasi ang territorial police that they will investigate. Okay, In the case of Barandog po, nobody Okay. made a statement, Parang Mr. merong Chair. irony, ano? Kaya Kasi hindi, parang bakit yung kay Colonel Barandog walang nag-initiate, pero dito kay General Wesley Barayuga may nag-initiate. Tama? there's a statement given by the chief of police that they will Okay. investigate. And who was the chief of police during that time? Colonel Grijaldo po, the So chief of si Colonel police. Grijaldo, you were the chief of police at during the time the incident happened, Colonel? Yes, Your Honor. Saan nangyari yung incident? Where were you chief of police, Colonel? Yes, sir. There was a spot report. There was a progress report. Okay. There was a special investigation task group created. And after series of case conference, Your Honor, there was a progress report. Okay. There was a special investigation task group created. And after series of case conference, Your Honor, it was forwarded to the CIDG after it take cognizance of the jurisdiction of the case, Your Honor, because for the period of 6 months, Your Honor, there was no yet case filed and it was considered a cold case, Your Honor. So until now, wala pa rin case that was filed. As far at present, Your Honor, this case were already under the jurisdiction of CIDD, Your Honor, and I don't have any updates on the case. Okay. Doon sa nangyaring ambush sa kanya, he was riding a white pickup. Tama ba yon? Can we show, is that a short video? Can we show it, please? Ito po yung nangyari kay General Wesley Barayuga nung siya po ay na-ambush dito sa Mandaluyong, no? Tama, no? Yes, Your Mandaluyong Honor. City. Can we show it? Chairman, while waiting, can we excuse now the witness to clear the chairs? Can we excuse now former Major, the witness, you're not anymore PDL, witness Fortaleza, ano ba? At the back of the holding area, Mr. Chairman. Okay, your excuse. Sige, pakidala lang sa holding. Pwede bang malaman, GM, Garma, kung kanino yung sasakyan na ginagamit niya nung araw na yon, nung nangyari yung insidente sa kanya? I heard it
I'm not sure kung proper, it's like property po na PC. I think it's the issued vehicle po ata po yun. Issued vehicle. I'm not sure, Mr. Chair, pero yun na narinig ko, he was using an issued vehicle. Pagka may nai-issue bang vehicle sa mga direktor o empleyado ng PCSO, sino ang nag-a-approve? Mr. Chair, wala pa ako na-approve, naalala na na-issue sa kanya kasi nandun But na po it is sila. the GM. Yeah, GM. I cannot recall na may na-issue ako kasi nandun na po siya. Board secretary na po siya nung dumating ako. So, I'm not sure I'm sure na parang hindi ako pumirma nun. Must be somebody who Okay. issued. Nasaan po I'm yung, not sure po. nasaan ngayon tong sasakyan na ito na nagamit dun sa ambush? Hindi ko na po alam kung Is nasaan, there Mr. Chair. anyone from PCSO who can tell this committee kung nasaan po itong sasakyan na ginamit? Wala ba nakakaalam sa inyo sa PCSO kung nasaan yung sasakyan na yan? It should, I think, dapat alam nung custodian ng PCSO yan, di ba? Yeah, supposed to be, Mr. Chair, kasi hindi na rin ako nagtanong because it's a crime. Gipresh po na under the custody po ng PNP. O So- sige. Okay, babalikan na lang natin siya mamaya. Yes, Senior Deputy Speaker Gonzales, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Alam nyo, itong video, class 1983 yata si Attorney Barayuga. Marami nagsasabi sa akin na matinong tao daw to, nagbabawon pag pumapasok sa office. Colonel Garma, kilala mo ba talaga si Attorney Barayuga? Kilala ko po siya as board secretary, Mr. Chair. I met him several times during board meetings and in my office. Ano po ang posisyon niya sa PCSO nung panahon ikaw ay ang GM ng PCSO? Board secretary po, Mr. Chair. Board Secretary po. Alam niyo ba nung kung ilang taon na nagtrabaho si Attorney Barayuga sa PCSO, ma'am? Ilang taon? Ang pagkakaalam ko po, Nung Mr. dumating po kayo sa PCSO? Parang siguro more or less 1 year ang pagkakaalam ko po kasi naabutan ko na po siya na siya po yung board secretary. 1 year. I think. Meron po ba kayong hindi pagkakaunawaan ni Attorney Barayuga nang kayo ang nasa PCSO po? Wala po, Mr. Chair. Sigurado po kayo? Opo, Mr. Chair. Wala akong maalalang Bakit po siya binigyan ng inisyuan ng isang pick-up na sasakyan si wala po ako naalalang na Attorney issue. Barayuga? Hindi ko po, ang alam ko may sasakyan na po siguro siya dati. Wala akong naalalang Kanino sasakyan. po galing yung puting pick-up na yun na sinasakyan niya? Brand new po yun. I cannot recall. Siya po ang nagda-drive noon, alam ko. Mr. Chair, pwede naman siguro natin makita yung records kung sino po nag-issue. And second po, I remember may mga procurement po kami ng mga sasakyan noon na bago for the branch manager and po sa mga managers po. Kung nabigyan po siya, malamang po isa yun siya sa nag-benefit pero hindi lang po siya, sigurado ako. Lahat po ng mga department managers and branch managers halos bago po ang sasakyan kung na-deliver na po yun nung time na yun. Hindi ko lang po maalala but check po natin ang records, Okay, Mr. thank you, Chair. GM. Naitanong na din kanina ni Chairman Asian. Alam mo ba na si Attorney Barayuga ay retired general at PMA Class 1983 po ito? Yes, Mr. Chair. Ang huling tanong ko po, ano po ang naging reaction nyo nung mapatay si Attorney Barayuga sa labas ng PCSO office? Na-relieve ka ba? Masaya? O wala lang? Parang walang nangyari. Hindi po. Nagulat po ako nung nangyari po yun, Mr. Chair. Nagtanong din ako kung bakit kaya na nangyari yun.
So, yun lang po ang pwede kong may tanong kay GM at Colonel Carmo, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you, Senior Deputy Speaker Gonzales. So to shed more information doon sa nangyaring pagpatay kay General Wesley Barayuga, the Chair will suspend our hearing for 1 minute to give way to our witness to come forward and appear before this committee. Chairman, Ken, before we session for 1 minute, I just want to ask one more, last question to Colonel Grialdo. Can I proceed, Mr. Chairman? Please proceed. Colonel, during the time you admitted that you're the Chief of Police of Mandaluyong. Yes, Tama sir. po. Yes, Your Honor. And you also admitted that a special investigation task group was created. Yes, Your Honor. Are you part of it? Yes, Your Honor. Who else? It is composed of the deputy. Hindi po, pangalan DPO, sir. po. Pangalan ng inyo. Sir, just I'll check on my copy of the list of the ano. Bago mo i-check, sino yung head ng SITG that time? Usually, Your Honor. Hindi usually, not usually. Sino ang head ng SITG that time? Yes, Your Honor. The designated SITG commander is always the deputy director for operation, Your Honor. Sino nga eh? Just I'll check my Okay, the please list check. of yes, Your Honor. Mr. Chairman, habang inahanap. Yes, Your Honor. Thank It you. is Police Colonel Wilson Lopez, Your Honor, the DDO of Eastern Police District, Your Honor. Is she still active? Active pa ba siya ngayon sa service? I don't know, Your Honor. You don't know? Anong class siya? The time, police colonel, full colonel siya, the time? Yes, Your Honor. Oh, sa PNP po, who knows Police Colonel Wilson Lopez? Yes, please. General Mata, please. Mr. Chair, sir, Police Brigadier General Lopez is now the Attaché of Washington, U.S. So doon siya naka-assign ngayon. Yes, sir. Yes, sir. Who else? Colonel Grialdo, who else? Are the members of the SITG? Next, Your Honor, yours truly as the Assistant SITD Commander, together with Police Lieutenant Colonel Dennis Rodriguez, the Chief Investigator. Sandali. Active pa ba yan, General Mata? Yung sinabi niya yung Light Colonel? Ngayon, Light Colonel? Ngayon, Full Colonel na? Sir, Brigadier General, sir. Yung Rodriguez? Yung Rodriguez, sir. Hindi, yung sinabi niya, Police Lieutenant Colonel, please say it again. Yes, sir. Dennis Rodriguez, the Chief Investigator. Are you familiar with him? No, Your Honor, sir. Please check na lang po on your Yes, sir. on the roll. We will check the, On the roll. background, sir. Okay, then, next. Is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. I would like to direct my questions to the new resource persons, more specifically to Colonel Mendoza. Magandang hapon po, Colonel Mendoza. Pakipindot. Magandang hapon po. Ano, Mr. Chair. nananghali na po ba kayo? Kumain na po kayo? Hindi pa po. Anyway, sandali lang naman itong patarin, ano? Ano ang tunay niyong pangalan, Colonel Mendoza? Ako Full po- name.
Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza po. Nasa active duty ka pa ba ngayon? Opo, Your Honor. Saan ka naka-assign ngayon, Colonel Mendoza? Ako po'y naka-assign sa Philippine National Police Drug Enforcement Group sa headquarters po. Ilang taon na po kayo sa serbisyo, Colonel Mendoza? Ilang taon na po kayo sa serbisyo? 22 years po, Your Honor. Matagal na rin. Anyway, I'll go direct to the point, Mr. Chair. Meron po kayong sinumite dito sa komitiba na sinumpaang salaysay na 3 pahina po, Colonel Mendoza, o 4 pala na pahina. Papakita ko po itong lagda. Ito po ba ay lagda ninyo sa sinumpaang salaysay? Opo, Your Honor. Itong sinumpaang salaysay mo, Colonel Mendoza, pinatututuhanan mo ba ang lahat ng nakasama dito? Opo, Your Honor. Wala namang nag-udyok sa'yo, pumilit sa'yo na magbigay ng sinumpaang salaysay sa komitibang to? Mr. Chairman, Wala po, Your Honor. Mr. Chairman, kayo mo for 1 minute suspension. Ako muna, Chairman. Wala eh. One minute suspension. Congressman Pimentel. Anyway, babalikan ko po yung sinabi ko kanina na may sinumpinding salaysay si Colonel Mendoza at pinapatunayan niya na sa kanyang lagda ito, lahat ng sinasabi niya dito sa affidavit na ito ay po pawang katotohanan. Colonel Mendoza, gusto mo bang basahin o gusto mong isa-isahin natin itong affidavit mo? Your Honor, pwede po bang makahiling ng opening statement po? Sige. Mr. Chair, the resource person wants to issue a statement. Bago ko po Please ako... proceed, Colonel Mendoza. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sa mga kagalang-galang na mga mambabatas at miyembro nitong respetadong committee, sa ibang mga bisita at mga kapwa-testigo, isang magandang at mapagpalayang araw sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Opo. Isang PNP member at kasalukuyang assigned sa PNP Drug Enforcement Group. Una sa lahat, nais kong pasalamang mga miyembro ng committee ito at ako'y pinagbigyan ng pagkakataon para mabigyang linaw ang mga issue at insidente kung saan lumabas ang aking pangalan kasama ang dating matataas na opisyal ng PNP. Nais kong ilahad sa komiting ito ang katotohanan at mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit ng mga taong totoong may kagawan. Ako po ay isang alagad ng batas. Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay para lang gampanan ang tungkuling iaata sa akin ng mga nakakataas sa akin. Nais ko pong ipaalam sa kumiting ito na may mga lumapit na po sa akin na mga mataas na opisyal at ma-influensyang tao at ipilit akong nalalagda sa ng isang preparadong sinumpaang salaysay para idiin at idawit ang mga dating opisyal ng PNP at para mailayo ang isyu sa mga totoong tao na nag-utos sa akin para gawin ang masabi ko na ngayon at mali at mapanlinlang na kautusan.
Ako po ngayon ay voluntaryong magbibigay ng aking nalalaman at ilalahad ang aking naging partisipasyon sa isang pangyayari sa aking pagkakalam ay bahagi ng tungkulin bilang isang tagasugpo ng salot ng ating lipunan, ang iligal na droga. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga, subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang layunin. Ang paghahayag kong ito ay maglalagay sa panganib hindi lamang sa aking buhay, kundi kasama din ng aking pamilya. Subalit ako ay may tungkulin na iwasto ang aking naging pagkukulang dahil ako ay nalinlang kaya't panindigan at haharapin ko kung anuman ang kahantungan ng aking paglalahad ng katotohanan kahit ito ay maging katumbas ng aking buhay. Sana po sa aking paglabas at pagsabi ng totoo ay maibsan ang hinagpis at mabigyan ng hustisya si Attorney Wesley Barayuga at linisin ang pangalan ng mga taong idinawit lamang dito at panagutin ng tunay na may kasalanan. Sa panguli, taos-puso po akong humingi ng patawad sa mga taong naapektuhan ng pangyayaring ito, lalo na po sa pamilya Barayuga na naulila dahil sa maling gawa at panlilinlang ng taong may kinalaman nito. Mr. Chair, may I read my affidavit? Go ahead. Sige lang. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, nasa tamang edad, isang Pilipino, nagtatrabaho sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters, Cap Brigadier General Rafael T. Crami, Quezon City. Matapos manumpa alinsunod sa batas, ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay aktibong miyembro ng Philippine National Police na may ranggong Police Lieutenant Colonel. Ako ay kasulukuyang naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Noong 2019, ako ay isang police major at naka-assign sa Philippine National Police National Headquarters for the Deputy Chief PNP Administration. Noong Oktubre 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edelberto Leonardo na nagbababatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high-value individual. Sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga. Humiling Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyong ito noong panahong iyon. Nagatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabahong iyon. Sa kabila ng aking palinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nag-follow up si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Wesley Barayuga na nalaman ko siya ay kalihim
ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umano'y pagkakasangkot nito sa iligal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, Colonel Rowena Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga iligal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanang isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo, at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Rowena Garma. Sa personal na aspeto, nag-alala ko ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay, pamilya, kung tatanggapin ko at tatanggi ako, usundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto, kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano, na kilala kong may network na sa ganitong klaseng operasyon. Dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang maipagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao, kaya mahirap masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restriction, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Hunyo 2020 at binigyan diin ang kahalagahan ng proyekto, lalo na't matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos. Sa kanyang panghihikayat, sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano upang alamin kung handa siya ng taong angkop sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo, na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma. Nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga. Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing Tox, ayon kay Police Colonel Leonardo, ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya, mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano, na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman at nagngangalang Luloy. Sinabi niya na maasahan si Luloy at kayang tapusin ang ibinigay na gawain. Sinabi ko kay Nelson na makipag-ugnayan sa kanya, si Tox, na magbibigay ng detalye tungkol sa target. Pinayuhan ko siya na mag-ingat at magkita na lang kami muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na manggagaling kay Police Colonel Leonardo. Noong Hulyo 30, 2020, muling tumawag
si Colonel Leonardo at ipinaalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sabi niya na maari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinaalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halagang 4,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Riena Garma. Bukod dito, ginawa ko ang pahayag na ito ng kusa. Walang anumang pamimilit, panggigipit o anumang uri ng kabayaran sa lapiman o kahit anuman at para sa anumang legal na lanin na maaari nitong paggamitan. Bilang papatotoo, aking nilagdaan ang salaysay na ito noong September 25, 2024 sa lungsod ng Quezon. Congressman Pimentel, go ahead. Mr. Chair,